Isang bagay na paulit-ulit kong naririnig bilang isang runner na tumatakbo na is yung tinatawag na shoe rotation. So bale, pinakasimpleng explanation dyan is meron tayong iba't ibang sapatos pagdating sa easy run, meron tayo dyan, meron tayong pang speed workout, meron tayong pang race day. Pero isa rin sa medyo hindi practical pagdating sa sabihin na nating concept na yan is yung budget natin bilang isang runner. Of course, merong benefit yan. Hindi ko sinasabing wag kayong magkaroon ng shoe rotation. Kasi merong benepisyo yan, especially para ma-prevent yung overuse injury. Kasi kung iisa lang yung sapatos mo, yun lang yung ginagamit mo araw-araw sa mga training mo, maaring magka-injury ka. Yun nga yung tinatawag overuse. Palagi mong ginagamit. Kasi yung engagement ng mga kalamnan mo, yung stress pagdating sa joints mo, mga muscles mo, paulit-ulit na lang kasi yung sapatos, different kinds of yung mga sapatos na gamit natin, different din yung muscle recruitment niya, different din yung load niya at yung stress na nabibigay niya. Pero, yun nga, since hindi naman tayo lahat afford yung magkaroon ng 3, 4 na sapatos, marahil isa sa nagiging tanong nyo, paano naman kami na iisa lang yung sapatos or paano kayo na yung budget lang is para sa isang sapatos lang. Ito siguro yung suggestion na nakikita ko na para hindi rin sabihin na natin magkaroon ng overuse injury yung mga sarili nyo. Dahil lang iisang sapatos lang yung ginagamit nyo. Una is to strengthen yung mga paa nyo or yung lower extremities nyo. Strength training. Yan, isa yan. Palaging inuulit-ulit ko na yan dati-rati pa sa mga ilang videos ko. Strength training talaga. Pangalawa, maglaan kayo kung meron kayong area dyan sa lugar nyo na hindi naman or merong sabihin na natin dalampasigan o kaya yung area na damuhan lang na wala namang mga bubog o kaya mga something na mga nakakatinik. Maglaan kayo ng araw na mag-barefoot kayo. Barefoot running or jogging. Ako personally, nagkakaroon talaga ako ng araw. Twice a week, nagbe-barefoot running ako, jogging dito sa loob ng bahay o kaya dun sa bakuran namin na merong maliit na pathway na simentado. So yun yung ginagawa ko to train my lower extremities. Yung particularly itong mga paa ko talaga. Para mas strengthen din. Now, pangatlong suggestion ko is kahit na paulit-ulit yung sapatos nyo, huwag nyong ulit-ulitin yung dinadaanan nyo. Kumbaga, katulad ko, paminsan-minsan, dumadaan ako sa medyo off-road. Hindi ko inuulit-ulit yung iisang lugar lang. Although, paminsan-minsan, lalong-lalo na kung medyo hindi maganda yung panahon, of course, hindi ko na iiwasan na tumakbo na lang dito lang malapit sa amin. Pero, kung talagang iisa lang yung sapatos mo, well, mas mainam na iba-ibahin nyo. Para magkaroon ng variation yung load at stress sa lower extremities nyo. At least, yun nga, para maiwasan din yung overuse injuries. So, yun yung masasabi kong mga suggestions sa mga tao na iisa lang yung running shoes nila. At least meron pa rin tayong magagawa para maiwasan yung overuse injury. Saka kung meron naman kayong extra budget na pagdating ng panahon, well, maglaan kayo ng pera para bumili ng ibang sapatos. Kasi kung iisang sapatos lang, syempre, madali din siyang mapudpod.